Well, tuluyan na talaga niyang tinanggalan ng ulo. Ng ulo? May ulo ba yun? Well, I think it's expected na magfa-follow up si Sara, no? Sa kanyang unang sinabi. And magkakaroon lamang ito ng maraming I think matagal-tagal pa tong sagutan nila, no? I think ang pinaka-key kasi sa pag-intindi sa kanyang interview na yan, yung sinabi niya na she has nothing to lose. At ang attitude na nga niya ngayon is IDGAF. So, i-google nyo na lang sa kung ano ibig sabihin ng IDGAF. Pwede ba sabihin kung ano meaning? Pwede naman, bakit hindi? Nandito kasi. I don't give a fuck. Ganyan. So, yun ang ibig. So, yun ang Fox? Yung ano? Oo. Ibig sabihin yan, no, mga banateros. Alam niyo naman yung sinabi last year ni PRRD kay Sara, no? Okay na yan, naging vice president ka, tama na yan. So, do you think na itong sinasabi niyang nothing to lose, parang sinasabi niyang, wala naman kasi akong plano, wala akong pangarap na maging presidente. Well, sa lahat ng anggulo, wala siyang pangarap, at kung may pangarap man naman siya, wala siyang pakialam kung manalo man siya o matalo. Kasi naging vice president na si Sara Duterte, no? Na parang kung sa ego lang, kung sa pride lang ng pamilya, mga banateros, tatay mo naging presidente, after maging presidente ng tatay mo naging vice president ka, magiging presidente ka pa nga sana kung ikaw lang tumakbo. So, kumbaga, kung pride lang ng pamilya ang pag-uusapan, ha, na parang solved lang mga Duterte. Wala nang, siguro, nasa next life na tayo, no? Kung makakita man ng mga Pilipino ng ganyan uli na presidente yung magulang, and then next is naging vice president yung anak. Or ganun kalaki yung tiwala ng mga Pilipino dun sa pamilya nyo. So, matagal pa yan. So, ngayon, itong si Sara Duterte, naging parang digong na siya. Naalala nyo yung 2016, tumatakbo siya. Wala siyang pakialam kung manalo man siya, kung anong laman ng bibig niya, or matalo man siya, kung anong laman ng bibig niya, sasabihin niya, bahala na kayo mga Pilipino. Ang attitude ngayon ni Sara Duterte is, ito ako ngayon, take it or leave it. At nakakatakot yan. Kasi, I think, Sara is now over sa phase ng normal sa isang politiko na makipag-compromise sa mga kawatan. So, nakita na natin ngayon na parang pinuputol niya na ang kanyang ang mga connection niya ngayon sa mga Marcoses, kasi nga pati nga si Senator Amy Marcos nadamay pa dyan, nakapagsalita tuloy yung anak ni Senator Amy Marcos na si Governor Matthew Manotoc. So makikita mo, wala na siyang pakialam. Bahala na kayo dyan. Pilipino, bahala na kayo dyan. Solid North, bahala na kayo dyan. Wala akong pakialam kung iboboto nyo siya or hindi, kung magiging presidente siya o hindi. Wala na siyang pakialam. So ngayon, napaka-dangerous na ngayon ni Sara para sa mga ito. Kasi pag ganyan, halimbawa si Binay, kita mo si Binay hindi naman gaano lumaban nun, di ba? Naalala nyo ba yung mga banateros? Hindi siya lumalaban talaga nun ng head-on collision eh. Kasi nga may ambisyon pa si Binay na maging presidente. Gusto talaga niya maging presidente. Eto si Sara, kung sa ayon sa gusto nyo na maging presidente siya, gagawin niya ito. Dahil sa panahon ngayon, alam mo, kumbaga sa isang political strategy, you have to protect your base. Kung yung base mo,
lahat na nagsabing binudol kami, Sara, at ikaw ang naging dahilan kung bakit namin binoto yung nagbubudol na yan. Alam mo namang manahimik pa yung si Vice President Sara Duterte. Hindi ba? Malinaw naman. Actually, itong ginagawa niyang ito, na ganitong mag-all out siya, ang naging ang foreshadowing nito noong sa KOJC. Noong siya ay pumunta nung anniversary. Anniversary yun, di ba, ng KOJC? Anniversary. At nagulat tayong lahat na humingi siya ng patawad sa KOJC dahil siya ang kumumbinse sa KOJC para suportahan si Bongbong Marcos. Na siguro alam din to ni Byron, hindi naman talaga si Bongbong ang number one option, ang number one na gusto suportahan ng KOJC. Huwag na tayo magplastika. So si Sara talaga naging bridge na ang i-back up ng KOJC, SMNI ay si Bongbong Marcos.